Alam mo ba yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo kahit wala kang nakikita? Ganun ang nangyari sa akin nung lumipat ako sa isang lumang apartment sa Negros. At doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang nakatira sa kwarto ko. May isa pa at nasa kisame siya. Kaya naghanap ako ng murang matitirahan malapit sa trabaho. May nakita akong apartment. Luma, medyo madilim, pero sobrang mura. Sabi ng landlord. Medyo tahimik lang dito. Wala kang magiging problema. Hindi ko alam. Iba pala ang ibig niyang sabihin sa tahimik. Unang gabi ko pa lang, may napansin na ako. Habang nakahiga ako, naririnig ko yung mahinang paggalus ko sa kisame. Parang may gumagabang. Akala ko daga lang. Normal lang naman sa lumang apartment. Pero may kakaiba. Hindi siya random. Parang sinusundan ako. Kapag gumalaw ako, gumagalaw din siya. Kinabukasan, tinanong ko yung landlord. Sir, may daga po ba sa kisame? Gumiti lang siya. Sanayan lang yan. Sanayan. Hindi niya man lang sinubok ang ayusin. Doon ako kinabahan ng konti. Parang tao. Tok, tok, tok. Tapos biglang tumigil. Tahimik. Pagkatapos, may kumalabog. At may narinig akong mahina. Halos pabulong. Marco! Nababangon ako agad. Walang tao. Mag-isa lang ako sa kwarto. Simula noon, hindi na ako mapakali. Napansin ko rin, may kakaiba sa kisame. May maliit na bahagi na parang mas madilim. Parang may stain. Pero hindi siya mukhang tubig. Mukha siyang hugis kamay. Hindi na ako agad natulog. Pinatay ko ilaw. Humiga ako. At naghintay. Hindi nagtagal. Nandiyan na naman. Pero this time, diretso siya sa ibabaw ko. Tumigil. Tapos, may dahan-dahang pagdikit sa kisame. Parang may bumababa. Doon ko naramdaman. May nakatingin sa akin. Mula sa taas. Hindi ko na kinaya. Binuksan ko ilaw. At doon ko nakita. Sa maliit na siwang ng kisame, may mata. Isang mata. Nakatitig sa akin. Hindi ko mukurap. Hindi ko magalaw. Tinititigan lang ako. Napaatras ako. Napasigaw. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Pinuntahan ko agad ang landlord. May tao sa kisame. Tinitigan niya lang ako. Seryoso. Walang kulang. Walang reaksyon. Sabi niya, nakita mo na pala siya. Kinuwento niya sa akin ang totoo. May dating tenant daw doon. Isang babae. Tahimik. Hindi lumalabas. Hanggang sa isang araw. Nawala. Hindi na nakita. Pero simula noon, may mga umuupa raw na nakakarinig ng tunog sa kisame. At karamihan sa kanila, umaalis agad. Gusto ko nang umalis. Pero wala akong pera. Kailangan kong magtiis kahit ilang araw. Maling desisyon. Huling gabi ko doon, hindi na siya nagparamdam agad. Tahimik. Sobrang tahimik. Hanggang sa nakatulog ako. Pero nagising ako sa isang bagay. May malamig na humahawak sa paa ko. Dahan-dahan, hinila ako. Pagmulat ko, nakita ko siya. Hindi na sa kisame. Nasa loob na ng kwarto. Baliktad ang katawan niya. Parang gagamba. Nakadikit sa pader. Nakatingin sa akin. Ngumiti. At sinabi niya, "Dito ka na. Kasama ko." Hindi ko alam kung paano ako nakatakas. Nagising na lang ako sa labas ng apartment. Umaga na. Simula noon, hindi na ako bumalik. Pero hanggang ngayon, may naririnig pa rin ako. Kapag tahimik ang paligid, lalo na sa gabi, may kumakaluskos sa taas. At minsan, may boses. Mahina,
malapit sa tenga ko. Kung sakaling makarinig ka ng tunog sa kisame mo ngayong gabi, huwag mo nang tingnan dahil baka hindi na siya bumalik sa taas. Akala ko tapos na. Akala ko nakaligtas na ako, pero mali ako. Kasi kahit umalis na ako sa apartment na yon, sumama pala siya. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako bumalik. Nakituloy ako sa kaibigan ko sa kabilang barangay. Safe na sana. Tahimik, walang lumang kisame, walang kaluskos, walang mata. Pero nung unang gabi ko doon, nagising ako bandang 3:00. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatingin ulit sa akin. Dahan-dahan akong dumilat at doon ko agad tinignan ng kisame. Malinis, bago, walang crack, walang stain, walang siwang. Napabuntong hininga ako. Guni-guni lang, sabi ko sa sarili ko. Pero habang pipikit na sana ako, may narinig ako. Mahina, halos wala. Nanigas ako. Hindi ko na ginalaw ang katawan ko. Pinakinggan ko. Tahimik ulit. Hanggang sa... galing sa taas. Hindi posible. Konkreto ang kisame. Walang space doon. Pero nandun siya. Sigurado ako. Simula noon, sinundan niya na ako. Hindi lang sa gabi, pati sa araw. Minsan habang nasa trabaho ako, napapatingin ako sa kisame. At may makikita akong parang anino. Dumadaan, mabilis, parang umiiwas. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Nilakasan ko loob ko. Pinatay ko lahat ng ilaw. Humiga ako. At sinabi ko, kung nandito ka, magpakita ka. Tahimik. Walang nangyari. Lumipas ang ilang segundo. Hanggang sa may bumagsak sa tabi ko. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko siya nakita ulit. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Yung babae. Baliktad pa rin. Pero hindi na siya nakadikit sa pader. Nasa sahig na siya. Nakayuko. Mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang muka. Hanggang sa unti-unti niyang tinaas ang ulo niya. Ngumiti siya. Pero hindi normal. Parang napunit ang bibig niya. At sinabi niya, "Hindi ka umalis. Sinama mo ako." Bigla akong napasigaw. Tumakbo ako palabas. Hindi ko na kinuha gamit ko. Hindi ko na nilingon. Pero habang tumatakbo ako, may naririnig ako sa likod ko. Hindi yabag, hindi tao. Parang may gumagapang. Sa kisame, sumusunod. Doon ko naintindihan. Hindi siya nakatira sa apartment. Hindi siya nakatira sa kisame. Ako ang bahay niya. Ako ang sinusundan niya. Hanggang ngayon, hindi na ako mapakali. Kahit saan ako pumunta, nandyan siya. Hindi ko siya laging nakikita. Pero naririnig ko siya. Sa taas, sa kisame, sa kahit anong bubong. At minsan, kahit wala. Kaya kung makarinig ka ng kaluskos sa kisame mo, kahit bagong bahay pa yan, siguraduhin mong hindi mo siya pinapasok. Dahil kapag nakita ka na niya, hindi ka na niya iiwan. May napansin ka na ba sa sarili mo na minsan parang hindi mo kontrolado ang katawan mo? Yung tipong gumagalaw ka kahit ayaw mo. Ganun nagsimula lahat nung sinundan niya ako at hindi na ako iniwan. Ilang linggo na ang lumipas. Hindi na ako bumalik sa dati kong apartment. Palipat-lipat ako ng tulog. Minsan sa kaibigan, minsan sa boarding house, minsan kahit saan lang. Akala ko makakatakas ako, pero hindi. Dahil kahit saan ako pumunta, nandyan siya, sa kisame. Laging nasa taas. Una, mga panaginip lang. Paulit-ulit, nakikita ko yung sarili ko, nakadikit sa kisame. Gumagapang, tahimik, nakatingin sa sarili kong natutulog sa kama. At sa panaginip na yon, may naririnig akong boses, mahina, pero malinaw. Malapit na, hindi lang sa panaginip,
Kahit gising ako, may mga sandali na nawawala ako. Parang nagpa-blackout. Bigla na lang akong magigising. Nakatayo, nakatingin sa taas. Hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung bakit. Isang gabi, nagising ako sa sahig. Masakit ang katawan ko. Pagtingin ko sa salamin, may mga gasgas ang kamay ko. At ang mga kuko ko, may alikabok. Parang galing sa kisame. Doon ko naintindihan, hindi lang niya ako sinusundan. Hindi lang siya nakatira sa kisame. Unti-unti, ginagawa niya akong katulad niya. Sinubukan kong labanan. Hindi ako natulog. Ilang araw, para hindi ako managinip. Para hindi ako mawalan ng kontrol. Pero mali, kasi habang mas pinipigilan ko, mas lumalakas siya, mas naririnig ko siya, mas nararamdaman ko siya sa loob ng ulo ko. Pagod ka na. Hayaan mo na. Dito ka sa taas. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na kinaya. Nakatulog ako. At doon nangyari, nagising ako. Pero hindi sa kama, nasa taas ako. Nakadikit sa kisame, nakatingin pababa. At sa baba, may nakita akong sarili ko. Nakahiga, tulog. Hindi ako humihinga, hindi ako gumagalaw. Pero nakakakita ako, nakakaramdam. At dahan-dahan, gumagalaw ang katawan ko. Sa kisame, parang gagamba. Parang siya, may narinig akong boses. Hindi na mahina, malapit. Sa loob ng ulo ko. Oo, ganyan. Ngayon, ikaw na. Biglang dumilat yung katawan ko sa kama. Pero hindi ako yun. Hindi na ako yun. Ngumiti siya. Pareho ng ngiti nung babae. At tumingin siya. Diretso sa akin. Sa taas. Kung sakaling may marinig kang gumagapang sa kisame mo ngayong gabi, huwag kang kampante. Dahil baka hindi na siya yung dati. Baka ako na yun. Nakatingin sa'yo. Naghihintay.